good morning mga karos. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon nga po pala ay araw ng linggo, ito February 18. So meron tayong topic ngayon, maikli lang po itong vlog natin. Meron nga po pala mga nagme-message sa atin kung ano nga daw po ang pros and cons sa pagkuha po ng isang improved na unit na kagaya po ng Athena. So nandito tayo ngayon sa Phase 6. Iniikutan ko nga pala yung dalawang project natin na ongoing dito sa Athena. Meron nga din po pala tayong bagong project na sisimulan din na isang Athena 63 square meter minimum lot area at saka 53 square meter floor area. So mga karos, disclaimer, ito nga po palang i-discuss ko dito ay hindi po para siraan po yung developer or yung ating subdivision. Ito ay pawang idea lang para sa mga nagtatanong at mabigyan ko rin kayo ng idea kung ano ang disadvantage at saka advantages sa pagkuha ng improved unit. So tara, let's go! Ayan mga karos, nandito na po tayo sa bagong project natin. Isa rin po itong Athena model unit na matatagpuan po dito sa Lumina Homes Phase 6. Ayan. So napansin nyo naman, kagaya ng sinabi ko kanina sa intro, so disclaimer no. So gusto lang po natin makapagbigay ng idea. Ito nga po palang bagong project natin. Overall po ito, ibig sabihin from birth to finish. Tapos yung extension nito tsaka sa corners, squalado po siya. Katabi lang po yan ng ongoing project na ginagawa po namin dito. Ayan na. Okay, start tayo. Ito nga po pala ay merong 63 square meter lot area, minimum lot area, then 54 square meter floor area. Up and down na po yun. Yan, bali gagawa po tayo ng bakod dito, paikot hanggang doon sa may extension. Meron po siyang gate and grills, may garage, meron pong roofing. Yan, PVC roofing po hanggang dito sa may corner exterior. Tapos doon naman po sa may half building papunta doon sa back extension, naka metal long span roofing naman po tayo. Okay, pag-usapan po natin yung nagtatanong. So nakakuha po tayo ng idea dahil po sa kanyang tinanong. So sulit daw ba kumuha ng ganitong klaseng unit, yung improved na? So itong unit na to, improved na to compared dun sa mga verf finish na mga ginagawa namin noon. Meron na po itong 3 kwarto. Merong isa rito sa loob ng first floor. Meron naman po sa second floor. Tapos nakatiles na po yung kanyang first floor. Ayan o. Unti-unti naglalagay na ako ng gamit dito kasi total naman kami na yung gagawa. Ayan, may scaffolding tayo. Tsaka sumobrang flashing. Dito tayo sa first floor. Yan, meron na po siyang pintuan. May kwarto na. Yan. Ganito sa inyo ite-turn over yung isang Athena. Sa mga client po na gusto ng ibang setup at saka sa mga client na may sarili silang setup para sa mga materyales, ay hindi po para sa inyo itong may papakita natin sa video. Kasi para naman sa mga client na okay na sa kanila ito, ayaw na masyado magastusan, ito yung mas maganda. So ibig ko sabihin, pagka kumuha ka ng ganitong bahay, agad-agad malilipatan mo kasi meron na siyang floor tiles, may mga kwarto na. Pero dun sa mga may budget, disclaimer lang, dun sa may mga budget, at talagang ipapasira po nila to, ipapademolish nila at ipapadismantle nila yung mga floor tiles. So para sa akin, ang mabibigay kong idea sa mga makakapanood dito sa video, marami pong gastos yung pagkuha ng ganito, yung may improve na. Kasi imbis na tatrabahuhin na lang, ay kailangan pong may i-demolish. Isipin mo na lang kung itong flooring na to, yan, yung flooring na yan ay sementado lang, diretso makakapag-layout na kagad tayo at diretso makakapag-install na tayo kagad ng tiles dito. Pero kapag ganito yung inabutan natin, tapos hindi nagustuhan ni client owner yung naka-install na tiles, automatic po yan ipapabaklas. Kaya mas matrabaho to at mas magastos. Kagaya na rin ng setup dito sa first floor, naglagay po sila dito ng kwarto. So naglagay sila ng kwarto, pero kung magiging setup naman ni client owner, ay gusto naman niya pong gawin pong dining space to or living space, babaklasin po yan. So syempre sa mga developer po, meron po sila mga model na unit na bahay. Yan, pero depende na lang po sa inyo kung gusto nyo pong pagandahin, i-improve, yun nga lang gagastusan nyo po.
Nakagaya po ng setup ng toilet and bathroom dito. Ayan po yung inabutan natin. Pero kadalasan po sa mga ginagawa namin, hindi na po napapakinabangan yung mga accessories dito. Kagaya po nitong pintuan. Itong pintuan na to. Ito po ay gagawing sliding door dito sa kontrata namin. Kaya isa po to sa mga improve ng bahay or ng unit ng turnover pero hindi mo mapapakinabangan. Okay, punta naman tayo rito sa second floor. Dito sa second floor, may dalawang kwarto to, may dalawang pintuan, may kisame. Yun ang improve nito. Pero itong maabutan natin, ayan, pinababaklas ko na po yung kisame at pinabaklas ko na rin po yung mga kwarto. Dito sa taas, ang ginamit po na pang ceiling is Hardiplex, yung Hardiplex board. Tapos ang ginamit din sa mga kwarto is Hardiplex board. Yan na. Tapos sa mga metal studs niya, medyo maliliit lang. Ayan na, maliliit lang. Pero matitigas din naman, pero maliliit lang. Ang kagandahan dito mga karohas, kung kukuha kayo ng ganitong bahay, ang kagandahan nito, may kwarto na kagad. Wala nga lang siyang tiles. So wala kaming binaklas na tiles dito. Dito sa Athena, yung mga walls niya, yung ceiling niya, pinturado na. Tapos may dalawang kwarto na, may dalawang pintuan pa. Kaso nga lang yung pintuan na ginamit dito mga karos, ano po to, flush door. So sa mga masisela na kliyente, ayaw nila ng ganito. Pero kung ikaw naman ay gusto mo kagad na makalipat lang at makatira, okay na to. Tapos magre-linoleum ka na lang. So sa mga less pa yung budget. So yung advantage, sabi ko na, advantage nito pag kumuha kayong ganitong unit, may kisame na kagad. Yun nga lang, wala nga lang insulation. Mainit po yan. Mababa yung kisame niya. Tapos naka flush door lang po yung turnover sa inyo. Pero naka Hardiplex board na yung ating mga walls and ceiling. Yun nga lang, para sa akin, medyo mahina pa tong kisame. Kasi hindi masyadong masinsin yung mga pagitan niya. Mas maganda po sana sa framing tsaka bracing. Mas marami pong metal paring ang ginamit at mas maraming nakahanger dun po sa mga C-purlins. Yung iba kasi dito, ayan, kagaya niya, nakalambre lang. Ayan. So kagandahan nito, kung ipaparenovate mo at may budget ka naman, mapapaganda mo pa to, masusunod yung gusto mo rito at matataasan mo ng konti yung kisame. Kasi yung kisame niya medyo mababa eh. Matataasan pa ng bahagya to kapag ka pinarenovate mo. Disadvantage, mas magastos syempre. So ayun, doon po sa mga nagtatanong regarding ba dito sa Athena, ito, may 3 project tayo ng Athena. Siguro napansin nila, marami rin kumuha ng ganitong unit sa buong Pilipinas na project po ng Vistalan. Siguro napansin nila sa mga video na ina-upload natin, ano ba nga ba ang advantage at saka disadvantage, pros and cons, ayun po. So para sa akin, ulitin ko na lang, kung kumuha ka ng ganitong unit, ang pwede mo na lang pong ipagawa dito sa taas is tiling. Kung okay naman po sa inyo lahat ng ceiling works, okay din sa inyo yung partition, okay sa inyo mga pintuan, makakalis ka ng budget. At saka sa mga nagmamadali pong tumira pagka na turnover. So kahit linoleum lang or konting tiles dito sa second floor, yan, magagamit mo na kagad yung bahay, pati sa baba. Pero sa mga kliyente o sa mga homeowners, client owners, na gustong magpaganda po ng bahay, madodoble gastos po sila kasi aside pa dun sa pagkuha mo ng bahay, paparenovate mo pa lahat. Actually, hindi mo na nga din talaga mapapakinabangan yung iba rito. Kami, ang diskarte namin, gaya nito, pwede po to sa formworks eh. Yung mga pamoste, pwede to. Tapos plywood. Yun nga lang, medyo nakakasugat to, kaya ingat lang. So ayun po, shoutout po dun sa nagtanong. Ayan, maraming salamat po kasi nakakuha tayo ng content ngayon at idea. Ayan, regarding po sa mga itinatanong nila. Kung hindi ko man po nasagutan lahat, sana po nabigyan ko po kayo ng idea. Ito nga po pala yung bagong project namin na Athena. So pangatlo to dito sa phase 6. Ito magkakaroon po ng hallway to. Ayan, magkakaroon po ng hallway dyan. Tapos dito, sa bahagi po na yan, hallway po yan na paikot po. So may railing tayo paikot. Yan, para maganda-ganda po yung pagkaka-design.
Kasi ito, dalawang ano naman po to, dalawang kwarto. Tapos medyo may study area rito. Kaya medyo malaki-laki pa yung space. Tapos syempre, overall, maglalagay tayo na ng mga heat insulation dyan, then PVC panel. Syempre may mga abang ng aircon. Ayan, kapag may budget kayo, magpapagawa kayo, ipa-general rewiring nyo po yung buong bahay na tinurn over sa inyo para pang matagalan na po. Standard po yung gamitin yung mga wiring. Yan, para pang matagalan na. Staircase renovation, yan din yung improvement dito. Yan, naka-tiles din po yan. Tapos ito din po, babakbakin din po yan kasi hindi rin nagustuhan ni client owner yung naka-install na tiles dito. Toilet and bathroom, demolish din po yan at pagagandahin po. Ito naman pong part ng area na to, i-demolish namin, magiging bar counter to. Tapos ito naman po ay magiging dining space. Yan. Ito naman po banda sa may back area, yan, made-demolish natin to for expansion. Tapos gagawa po tayo rito ng malaking ano po dito, malaking kitchen. Yung kitchen counter, yung cooktop, sink, tapos doon po yung refrigerator. Bali yung structural po nito, structural form po nito, bali bungalow type lang. Tapos dito magkakaroon tayo ng pintuan para sa isang kwarto. Yan, may isang kwarto rito. Total of 3 bedrooms, may living space, may dining space, kitchen area, toilet and bathroom, study area, ayan, at saka garage. Tapos dito naman may folded gate, swing door gate, and service entrance. Yan, hindi ko na binanggit yung sa laundry, pero balak nila baka dito na lang, setup lang. So kapag nakatira naman na yung may-ari ng bahay, doon na po sila gumagawa ng setup. Bali sa laundry, kadalasan nilalagay namin dito sa may cladding, dito sa may exterior. Ayan mga karos, maraming salamat po muli sa pagsama ngayong araw po ng linggo dito po sa vlog natin. Sana po nabigyan ko po kayo ng idea dito sa mga nire-renovate namin at saka dito sa Athena project na ongoing project natin at saka dito sa bagong ire-renovate po natin. So paano? God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Ito, paalam po muna.